Minsan talaga naaasar tayo sa mga persecution na yan eh. We are being persecuted. Why, Lord? We were just telling your goodness to the world. Then, hindi pa maganda ang pakita sa inyo. Alam niyo po bang ilang beses kaming sa term ng mundo nabastos ng gusto while preaching the word. Pero, yes, siyempre, bilang mga human beings, nabuwisit talaga ako. Naasar ako na tao lang din ako eh. May mga worst experience pa na kung ano yung binibitawang salita sa inyo, kulang na lang itaboy kayo. Hindi naman ginawa pero ang bastos talaga ng pakita sa amin. Especially yung dinalaw namin na kaibigan pa ng mother ko yung may sakit na yon. Eh yung asawa naman niya, hindi naman namin ganong namimit. And then, nung dumalo kami, katakot-takot na hindi kagandahang asar ang ipinakita po sa amin. But, you know what? These things, mga bagay pong ganito, biblical po yan. It's so biblical, I'm telling you. Oh my God, it's so biblical. Reading all of this wonderful word from the Lord's word. I'm so overwhelmed with gladness and joy that at least naparangalan ko ang kanyang pangalan kahit na hindi kami pinakita ng maganda ng ibang mga tao. Pero pinagtatawanan kami, they're not taking the word seriously, and I'm so afraid for them dahil hindi nila alam yung pinagtatawanan po nila. Ang salita ng Panginoon ay hindi katawa-tawa, mga aso. Yan sila. Okay? Just so, yes. Actually, kagabi po nag-order ako sa Shopee. 65 cm na parang stop toy ng aso. Parang in-order ko lang po para pagtripan ko tong mga aso nito. Parang katuwaan na parang tatakutin ko sila sa matagal pa siguro darating yun kasi imported pa galing pa sa ibang bansa. Okay, ba't pa tayo napunta dyan? Yun, sa about persecution, persecution means marami pong bagay yan. Pinipersecute ko dahil gumawa ka ng maganda, which is true for the Lord, from doing it for the Lord. At pinipersecute ko naman dahil gumawa ka ng pangit. So whether pinipersecute kang maganda o pangit, okay? Piliin mo na yung pinipersecute ka na sa magandang paraan. Na pinipersecute ka dahil sa pangalan ng Panginoon. Yan po ay isang karangalan. Maybe the world will see or look at that parang persecution na lumalabas na tayo ay parang mga nakakaistorbo sa kanilang mga ginagawa, pero ang totoo po noon, tayo po ay pine-persecute sa isang magandang paraan dahil we're being persecuted in the name of the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Okay, so ito naman po yung sasabihin ko po sa inyo. Buksan niyo po mga Bibles po natin sa John chapter 3. Tama ba to? John chapter 15 verses 18 to 19. We have only 2 verses. John chapter 15 verses 18 to 19. Tatapak ko sa Bible itong camera ng cellphone para if the world hates you, you know that it hated me before it hated you. If you were of the world, makinig mo mabuti, if you were of the world would love its own. Yet because you are not of the world, but I choose you out of the world, therefore the world hates you. Sabi ng Panginoong Jesucristo, to paraphrase it in a very easy manner, sabi niya, kung kayo ay taga-mundo, makikinig ang mundo sa inyo, at hindi magagalit ang mundo sa inyo. Sapagkat kayo nga ay taga-mundo. Ang mga taga-mundo, pag nagsalita yung mga yan, makikinig ang daigdig sa kanila, sapagkat taga-mundo nga sila. Since kayo hindi taga-mundo, kaya galit ang mundo sa inyo. Simple lang pong ibig sabihin yan. Pag ang dala talaga natin, mensahe ni Jesucristo, marinig lang nila ang pangalan ni Jesus,
Parang alam na nila, Bible study yan tungkol sa ganun. Alam niyo, most Filipinos, mahal naman si Jesus. Mahal nila si Jesus, pero wala silang personal na relasyon. Mahal nila si Jesus dahil doon sa kinagis ng relihiyon naman, itinuturo naman siya. Pero hindi tinuturo yung tinapos niyang gawa sa krus. Kaya kung meron tayong madaling ma-evangelize yung mga Catholics, sapagkat lahat naman po tayo ay believe galing diyan, di po ba? So madali po silang ma-evangelize, madaling madala sa Lord. Hindi na po magiging hesitant yan na makikipag-away pa sa iyo. Basta most of the Catholics na aking shineran, pag sinabi kong makinig, nakikinig po sila. So kung gusto niyo pong maka-evangelize ng marami, mga Catholics po talaga ang candidate na ma-born again. Okay? So ayan po ang payo ko po, no? So let's share the love of Jesus. Dahil talagang napaka-importante po talaga nito. So, yung mga name-persecute, hayaan na po natin. Dahil sabi nga po ng Panginoong Hesukristo, yan po ay part na talaga ng ating journey as believers. Kasama po dyan. Alam nyo, ewan ko ilang days ago, napanood ko po sa YouTube yung buhay ni Apostol Pablo, Apostle Paul. I think last Sunday yun, nung pinanood ko siya. O last Sunday, sa YouTube. Nandun po siya eh. Pwede ko pong ibigay yung link dito. Sige po, ibibigay ko yung link sa baba niya later. Ano siya? Magandang movie po siya. 1.5 hour. Nandun po yung una pine-persecute niya ang church, no? Siya ay persecutor ng church. Later on, the Lord appeared to him while on his way to Damascus to persecute Christians there. Sabi niya, "Why are you persecuting me?" Makinig po mabuti. Anong sabi ni Jesus kay Paul? "Paul, why are you persecuting me?" So, ganun din po tayo. Pag pine-persecute po tayong mga born again, tayong mga Kristiyano, ang pine-persecute po, hindi po tayo eh. Ang pine-persecute si Jesus. Pag pine-persecute tayo, ayaw makinig sa atin ng mga tao. Ang pine-persecute po, hindi tayo, kundi si Lord Jesus. So, okay lang po. Sa pangalan ng Panginoon, napakasarap pong maparangalan ang kanyang ngalan, no? Na tayo ay nape-persecute, na pagsasalitaan. Okay? At yung iba nga po, naglilid pa sa pagtakwil, tatakwil na ng family dahil naging Kristiyano, naging mananampalataya ni Kristo. That's fine. Kung ang kapalit naman yan ay buhay na walang hanggan at gagamitin ka rin ng Lord to bring more souls. Kapag dadala ka pa ng mas maraming kaluluwa sa Kanya, mas maigi na po yun. Kesa nandun ka sa comfort zone mo, tapos niyakap mo yung comfort zone mo na hindi mo nagamit ang purpose mo sa buhay. Okay? Tanging ang purpose mo sa buhay makikita mo lang pag nakilala mo si Kristo. Again, you can only see your purpose in life when you got to know the Lord Jesus Christ. Paano yung mga successful na mga unbelievers? Well, I don't think they have a purpose. Masipag lang sila kaya sila umasenso. Hanggang doon lang. Pero wala silang purpose sa buhay. Ang may purpose lang sa buhay yung mga naki-Christ. Sapagkat nandun yung leading ng banal na espiritu. Ang purpose ng Kristiyano, ipahayag ang kabutihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo na namatay sa krus para ialay ang buhay sa lahat ng tao sa mundo. Na ang sino mang maniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. That's the purpose of life. If you don't have Jesus, sad to say, you really don't have a purpose. Sabi nga nung dating pastor namin buhay ka pero patay ka. Okay? You're living but actually you're dead because you don't know the Lord Jesus Christ who is life Himself. I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Tandaan nyo, sinabi ni Kristo, siya ay life. The life with the definite article D. T-H-E. The life. Well, if the life of Jesus lives in us, therefore, we have that life indeed. So maraming pong salamat sa panonood po ninyo sa ating pong channel. Panalangin ko po na mag-subscribe po kayo dito sapagkat dito po walang ibang bida kundi si Jesus at ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo para magkaroon ng kapatawaran ng sinumang lalapit sa Kanya. Okay? So maraming pong salamat. Share this video at naniniwala po akong maraming mable-bless dahil may encounter nila si Jesus Christ
ang nagmahal sa kanila at nag-alin ng buhay sa kanila para sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Thank you and God bless everyone.